Baka magising daw po tayo isang umaga na hindi na tayo mga Pilipino, kundi sinakop na tayo ng ibang power. Ang power na tinutukoy niya ay ang China. Alam naman natin, mga kaistorya, na gaya nga ng lagi kong ipinapaliwanag, hindi ako naniniwala na hindi target ng China ang Pilipinas. Kasi po, bago niya masakop ng tuluyan ang Taiwan, ay kailangan muna niyang i-address po, ang problema nila sa Pilipinas. Kasi nga po, isang matibay din na depensa, mga kaistorya, kakampi ng Taiwan, ang Pilipinas. Lalo na ang Taiwan ay pinoprotektahan ng Amerika. At ang Amerika, allied country tayo, mga kaistorya, walang hindi tayo dyan madadamay. At daan libo ang mga OFW dyan sa Taiwan. Kung militar na taktika po ang pag-uusapan natin, mga kaistorya, kailangan unahin muna ng China ang Pilipinas. Kasi nga po, mga kaistorya, alam naman natin, pag pwersang Navy, Navy kasi karagatan, mga kaistorya, pinag-uusapan natin, West Philippine Sea. Nakaposisyon ang China sa West Philippine Sea, nandun sa Mischief Reef. May military facility sila doon. Naniniwala po ako sa warning po ni Secretary Gibo Teodoro. Huwag natin itong baliwalain, mga kaistorya. Huwag. Nasa huli po ang pagsisisi. May sinasabi pa si Secretary Gibo Teodoro na kung matatakot kumbaga tayo sa China dahil malaking bansa ang China, makapangyarihan ang China, ay di wag na daw tayong umawit ng lupang hinirang na may sinasabi di ba doon na di tayo pasisiil. Matatakot tayo sa China, kumbaga dahil sabi nga ni Secretary Gibo, dahil dagat lang yan, kumbaga may pinatatamaan. Sino ang nagsabi na dagat lang yan, tubig lang yan? Di ba si dating Presidente Rodrigo Duterte, mga kaistorya? Di ba? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Iwas muna tayo dun sa flood control scandal. Kasi po, nakakaligtaan na natin ang malaking problema natin sa ating teritoryo. Bakit teritoryo? Sasabihin naman ni Senator Robin Padilla, exclusive economic zone yan, sovereign rights yan, hindi yan teritoryo. Teritoryo po ang binabanggit ko ngayon. Kasi literal, nandito po tayo sa loob po mismo ng mainland ng Pilipinas. Isipin ninyo, may mga bali-balita na yung mga pangamba ng ilang opisyal ng gobyerno natin na baka napasok na tayo ng militar ng China. Kailan lang ginawan ko ng content, di po ba? Mga kaistorya, sa mga sumusubaybay sa atin, alam kong napapanood po ninyo ang mga araw-araw na content ko. Lalo na, ito naman talaga specialty ko, History China, West Philippine Sea, di ba? Mga kaistorya, pakishare po at pakilike. Kasi hindi ito biro. Lalo na kumikilos ang China. Para dayain, i-brainwash ang mga Pilipino. At ang mas mahirap pa nito, may mga kababayan po tayong literal na pinagtatanggol po ang China at binibuild up nila, mga kaistorya, lalo na sa social media, yung mga naratibo ng China. At ang masaklap doon, itinataob nila ang Pilipinas, nilalaglag nila ang Pilipinas, take note, mga kapwa natin Pilipino yun, at pinagtatanggol nila ang China. Ay anong klase? Dugong Pilipino ka nga, pero pusong maka-China ka naman. Diba? Ayan yung tinatawag ni Commodore J. Tarhila na mga modern makapili. Di po ba? Ito, ipakita ko sa inyo si Secretary Gibo Teodoro. May sipon ako, baka bigla akong mabahin. Ipagpasensyahan po ninyo ako, ha? I-play ko po. Siseryosohin po natin ang threats sa ating national security. Ang Europa, hindi nila sineryoso at walang naniwala na iti-take over ng Russia in Ukraine. Noong Korean War, si MacArthur, minamaliit niya na makikialam ang China dito. Hindi ito nangyari. Nakialam. At ang kalaban niya ng mga Pilipino, mas nakararami ang China. Diba? Totoo. Totoo, nakikialam ang China sa atin. Diba, mga kaistorya? Si MacArthur noon, binaliwala niya. Bakit? Kasi makapangyarihan noon ang Amerika, di ba? At ang China noon lubog pa. Di po ba, mga kaistorya? Ngayon, sa administrasyon ni Trump,
mga kaistorya, na-realize ng gobyerno ng Amerika, no? Nagsisi sila. Kasi kumbaga naglaylo po sila mga kaistorya sa pag-build ng mga assets nila sa naval force nila, ng mga warships. Ano ho? Ang China, nagpuspusan mga kaistorya sa paggawa ng mga warships. Nakita yun ng Amerika. Ngayon, sa administrasyon ni Trump, binubuhay po uli nila mga kaistorya yung naval facility nila na gumagawa ng mga barkong pandigma nila. At pati na nga po yung mga na-decommissioned na, mga nagretiro ng warship nila, ay ibinabalik nila sa serbisyo ngayon. Bakit? Nakita nila ang threat ng China. Anyway, mas makapangyarihan pa rin naman at mas high-tech po ang Amerika, mga kaistorya. Kaya lamang, kailangan po nilang magpakasiguro, kaya ginagawa yun ulit ng Amerika. Ang mali nila, minaliit nila noon ang China. O ngayon, ito. Isa po mga kaistorya sa pinaka-importanting asset ng Amerika sa Pasipiko at sa South China Sea, Pilipinas po. Dahil tayo po ang nasa pinakaharapan ng China. At ang Pilipinas ngayon, ang bansang kabilang sa first island chain na pinakamaraming base militar ng Amerika through EDCA. Kaya hindi po tayo pababayaan ng Amerika, kagaya nung tingnan yung sinasabi ni Harry Roque, mga kaistorya, naku, na pag nanalo kaya si Donald Trump, naku, laglag na tayo, kumbaga, iiwanan na tayo sa area ng Amerika. Hindi nangyari, baliktad. Diba? Huwag natin maliitin ang mga ginagawa ng China dahil ito po mga kaistorya ay mga banta at warning na sa harapan mismo ng mukha natin. Babaliwalain pa ba natin? Si Secretary Gibo Teodoro na po ng Department of National Defense ang may sabi mismo niyan. Makinig tayo, hindi po biro ito, seryosong bagay po ito, mga kaistorya. Anong gusto nyo? Gigising tayo na pagmulat ng mata natin, paglabas natin ang pinto ng bahay natin, batas ng China na ang sinusunod natin. Maging sa kalsada ay batas trapiko ng China ang sinusunod natin. Papayag ba kayo nun? Tapos paglabas mo ng kalsada, may mga nakabandila na dyan na watawat ng China. Papayag ba kayo nun? Itong mga pro-China, payag yan. Actually, bago akong nagsimulang mag-live stream, may nag-comment na agad. Hindi ko alam kung pro-China o troll ng China, mga kaistorya. Binan ko na nga kaagad eh. Kaysa lumitaw pa dyan sa comment section, makapanghikayat pa. Anong sabi? Okay lang na sakupin tayo ng China. Total ang China, mauungusan na niyan. Ang Amerika, high-tech na ang China. So pag nasakop tayo ng China, magiging high-tech din tayo, uunlad din tayo. Anong klaseng utak yan? Kung Pilipino yan, bulok ang utak niyan, mga kaistorya. Oo, binan ko na kaagad. Sabi ko nga sa inyo di ba? Nakakaobserbahan ninyo. Basta China ang topic ko, basta West Philippine Sea ang topic ko, may lumilitaw sa comment section na troll ng China. Maya-maya, baka may lilitaw na naman yan, mga ka-istorya dyan sa comment section. Di ba? Naobserbahan nyo po ba yun? Di ba totoo yung mga sinasabi ko? Okay, balik po tayo sa topic. Tuloy ko po ito. Play natin. Kesa sa North Korea. So, itong mga leksyon na to, mga aral na to, nagiging makatotohanan hanggang ngayon. Huwag natin maliitin ito. Huwag nating maliitin. Huwag nating ismulin. Baka kasi akala natin simple lang, no? Hindi naman yan mangyayari. Ganito, ganyan. Malabo pa yun sa sabaw ng pusit. Anong gusto nyo? Mabulaga na lang tayo isang umaga. Sakop na tayo ng China. Ganun pa. Di ba, ang sinasabi sa ating pambansang awit, di ka pa sisiil? Kung magsabi tayo na, wala tayong laban, ang laki na ng bansa na yan, kalimutan na lang natin. Yung mga duwag dyan sa China, na mga makapili, ha? Yung mga duwag. Ha? Asan kayo susuksok? Sa palda ni Xi Jinping? Ha? Kasi malaking bansa ang China, makapangyarihan ang China. Naalala ko tuloy yung sinabi ng dating presidente. We cannot afford to go to war with China. Ay hindi raw natin kayang lumaban sa digmaan sa China. Totoo naman yun. Pero hindi naman kasi tayo naghahangad ng digmaan. Porque ba ipinagtatanggol mo at binabantayan ang West Philippine Sea, makikipagdigma ka na. Diba? Kasi malaking bansa daw, makapangyarihan daw ang China. Diba? Kung tayo talaga mga kaistorya,
duwag, ay, ipasakop na lang. Sabi ko nga, tigilan na natin to eh. Sabi ko nga, ang hirap mong ipagtanggol Pilipinas, ang hirap mong mahalin Pilipinas. Why? Eh, kapwa natin Pilipino, kalaban natin eh. Kapwa natin Pilipino, ang pinagtatanggol, China eh. Kapwa natin Pilipino, ang inilalaglag, Pilipinas eh. Diba? Ay, yung mga maka-China, diba? Ano ba naman yan? Dagat lang yan. Oh, sino nagsabi nun? Naalala ko yung sabi ng dating Presidente Duterte. Ibigay nyo na yan sa China. Tubig lang yan. Gusto nyo punta kayo ng Davao, ibigay ko sa inyong dagat ng Davao. Kala mo talaga pag-aari niya. At may literal may balita talagang sinabi niyang akin ang West Philippine Sea. Pag-aari niya. Kaya may karapatan siyang gawin kung anong desisyon ganito, ganyan. Ginawan ko yun ng content Mga kaistorya. Pilipinas ang may-ari niyan eh. Di ba mga kaistorya? Papayag ba kayo nun? Tubig lang ang turing doon. Parang isang basong tubig lang. Ang sabi niya kasi ganito tayo binulan ng dating presidente eh. Tapos ng termino niya na, sa SMN na yan noon. Video yan Binalita nga din yan ni TV5 eh. Ibigay niya na yan sa China. Total tubig lang yan. Kunin na lang natin yung mga isda dyan. Tanga ba tayo? Sige, ibigay mo ng tuluyan sa China ang West Philippine Sea. Sa palagay nyo, papayagan pa nilang mangisda dyan ang mga Pilipino. Kung ngayon pa nga lang na hindi pa natin isinusuko sa kanilang West Philippine Sea, ano nang ginagawa sa mga mangingisdang Pilipino? Pinagtatabo yan, hinaharas. Kaingalan nga lang, nung nakaraang araw o nung isang araw, di ba, hinaras na naman nila mangingisdang Pilipino galing sa Subic. Di ba? Mga ka-istorya, literal sabi ko sa inyo, may mga nakausap ako. Nung ako bumiyahe dyan, naligo pa nga ako dyan sa West Philippine Sea. May mga nakausap akong mangingisda dyan na talagang, mga mangingisda na problema nila talaga, yung mga panghaharas ng Chinese. Binabawalan sila, pinagtatabuyan sila. Ngayon pa nga lang sa China na daw, yung West Philippine Sea, kasi tubig lang yun. Kunin na lang natin yung isda. Paano pa natin makukuha ang isda doon? Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi porket ang isang tao mataas ang pinag-aralan, hindi porket matalino ang isang tao, hindi porket matawis magsalita ang isang tao, hindi porket magaling siyang mambula, tama ang kanyang sinasabi. Hindi yung ganoon. Kasi may mga tao po, mga kaistorya, na yung kanyang talino at pinag-aralan, ginagamit po mga kaistorya para bulahin at iligaw ang kanyang kapwa. Di mo ba? Paano mo pa makukuha ang isda dyan sa West Philippine Sea? Paano ka pa makapapangisda dyan kung isinuko mo na yan sa China? Kung ngayon pa nga lang na hindi pa natin isinusuko, hinaharas na tayo, pinagtatabuyan na tayo. Ano pa kaya kung isinuko mo na yan sa China? Papayagan ka pa nila ba dyan mangisda? Isang malaking kalukuhan, di ba? Ibang klase talaga. Tuloy natin to. Alam niyo, pag yan ang topic na tumataas ang presyon ng dugo ko High blood ako Huwag na tayong kumanta ng pambansang awit natin. Huwag na tayong manumpa sa watawan. Kalimutan na natin. Pagpasakop na lang tayo. Di ba? Sabi ko nga sa inyo kung matatakot lang tayo, dahil ang turing natin, tubig lang yan, dagat lang yan, pasakop na lang natin. Tigilan na natin to. Ganun din yung sinabi ni Secretary Gibo Di ba? Bagamat pinagpala tayo ng Diyos, na hindi tayo nakakita ng digmaan, huwag na nating hayaan ang mga katotohanan sa ngayon ay umovertake sa atin at balang araw paggising natin, hindi na tayo Pilipino kundi sinakop na tayo ng ibang mga powers. Di ba? Yung mga ginagawang yan ng China sa atin, huwag nating baliwalain. Kasi anong sabi ni Secretary Gibo, baka pagising natin hindi na tayo Pilipino, sinakop na tayo ng ibang powers. Aling powers yung tinutukoy? Wala na iba kundi China. China yung topic Di ba ba? Di ba mga kaistorya? Gaano kaimportante ang Pilipinas sa usapin po ng geopolitics? Gaano kaimportante ang Pilipinas sa Amerika? Gaano kaimportante ang Pilipinas sa China? Napaka-importante sa alinmang bansa na kinabibilangan ng First Island Chain. Kasi nga po mga kaistorya, nasa Luzon Strait, sa itaas ng Babuyan Islands.
mga kaistorya, nasa Luzon Strait, mga kaistorya, ang daanan ng mga barkong pandigma at mga submarines ng China para makalabas sila mula sa South China Sea papunta po sa Pasipiko. Gaano kaimportante sa China ang access na yan, mga kaistorya? Take note, the Luzon Strait ay tinatawag din pong choke point, isang napakakitid po na lagusan papalabas at papabalik ng South China Sea mula dyan sa Pasipiko. Ibig sabihin, mga kaistorya, pag nakontrol yan ng China, and take note, ito bago makontrol yan ng China, kailangan mo nilang makontrol, sa madaling sabi, masakop ang Taiwan at Pilipinas. So pag nangyari yun, makokontrol na nila ang Luzon Strait, madali na po nila, mga kaistorya, masasalubong ang puwersa, naval force ng Amerika mula sa Pasipiko. Ganun kaimportante yan, mga kaistorya. Sana naiintindihan po ninyo. Ilang beses ko na po yung ipinaliwanag at ilang beses ko na yung ginawa ng content. First island chain mula Japan, Taiwan, Philippines hanggang dyan sa may Indonesia. First island chain po yan. Isang barikadang nakaharang, bakod na nakaharang po sa pagitan ng South China Sea at ng Pasipiko. At lahat ng mga bansang yan, kaalyado ng Amerika, kaya gustong-gustong basagin yan, wasakin ng China. Kasi pag nabasag yan ng China, malaya na silang makakagalaw. Matatanggal na nila yung bangungot na nangyari sa kanila. Ano yun? Ginawan ko din ng content yan. Yung sila po, mga kaistorya, ay mapaligiran ng mga kalaban. Mga kalaban na kaalyadong bansa ng Amerika. Napapaligiran sila. Mula dyan sa South Korea, Japan, Taiwan, Pilipinas, hanggang dyan, mga kaistorya, sa may Indonesia, hanggang dyan sa may India. Pagkatapos, pagtaas pa sa likod, bahay, Europa, NATO, EU. Diba? Mga kaistorya, napapaligiran ang China. Ano ang paraan nila? Wasakin yun. Yung encroachment na yun. Yung pagkakakulong sa kanila na yun. Bubutasin nila yun. Ang pinakamadaling butasin, kung sakali, first island chain. Taiwan at Pilipinas. Naiintindihan nyo ho kung gaano kaimportante ang Pilipinas. Kaya po, mga kaistorya, pinag-iinteresan tayo ng mga superpowers. Pangunahin na po ang Amerika at saka po ang China. Hindi naman papayag ang Amerika, of course. Diba? Hindi rin naman tayo papayag ng mga Pilipino. Maliban na lamang siguro yung mga kapwa natin Pilipino na mga pro-China. Payag na payag siyempre yan. Diba? Mga kaistorya. Yung binabanggit ko nga sa inyo, nag-comment kanina eh. Sabi sa amin, napaka-dipisil. Anong dipisil? Napaka-komplikado ng sitwasyon ngayon. Pasalamat tayo. PBBM ang presidente ngayon. Pasalamat tayo, pro-America ang presidente natin ngayon. Kung pro-China sa palagay nyo, sabi ko nga, tigilan na natin to kung isang pro-China uli ang magiging presidente ng Pilipinas. Wala na tayong magagawa kahit ipagtanggol pa natin, kahit ako mag-vlog ng mag-vlog, kung nasakop na tayo ng China, ano pang silbi? And take note, pag nasakop tayo ng China, baka pati itong karapatan natin na pagbablog, mawawala na ito. Bawal kang batikusin ng gobyerno ng China eh. Sa bansa nila, bawal yun eh. Ayari ka doon pag binatikos mo ang gobyerno nila. Di ba? Kung hindi ka man ikulong, bigla ka nilang maglalaho. Ganun sa gobyerno nila. Maging mga negosyante roon, naku, pinapasok nila. Tinatamnan nila ng mata. Binabantayan nila, sinisensor nila. Mahigpit po ang censorship po sa bansang China. Anong gusto ninyo? Amerika o China? Ako, mas pipiliin ko. Sakupin na lang tayo ng Amerika kaysa sa China. At least ang Amerika po, mga kaistorya, ay may kalayaan ka dyan. Bakit? Demokrasya po yan. Sa China, nako, mawawala ang kalayaan nyo. Maging pagkilos nyo, lilimitahan. Maging kalayaan nyo magsalita, bawal. O anong gusto ninyo? Komunismo o demokrasya? Yung mga pro-China dyan, di ba kayo nangingilabot sa pinaggagawa ninyo? Di ba, mga kaistorya? Isang napaka-importanteng bansa ang Pilipinas sa buong mundo. Nasa sentro tayo, mga kaistorya. Kahit sa daloy ng trade, sentro po ang Pilipinas.
Kaya nga gustong kontrolin niya ng China eh. Militar at trade, global dominance. Ang dahilan po niyan. Kasi kaya nga may BRICS yung China eh. Tinatag nila. Sila ang pinaka-primary, pangunahing miyembro ng BRICS eh. Kasi ang layunin nun ay i-dominate, ungusan ang Amerika sa taong 2050 sa trade. Yun yung BRICS. Hindi mangyayari yun. Gagawa ng hakbang ang Amerika. At gumagawa na sila. Nangyayari sinasabi ko. Kumikilo sila para hindi sila maungusan po ng China. Militar. Ay lalong hindi papayag ang Amerika na maungusan sila ng China. Eh meron ngang nilaunch ngayon, kung hindi ako nagkakamali, pinaka-sophisticated po na warship ng Amerika eh. Yun po ang utos ni Donald Trump eh. Mga ka-istorya eh. Anyway, balik pa tayo sa topic. Ngayon marirealize natin na tama ang ginagawa ang foreign policy ng ating presidente dito po sa sasabihin ni Secretary Guibo. Kung magbabago tayo ng approach, sino ang makikinabang? Tayo naman, maliwanag yun eh, sinabi na ating Pangulo, ayaw natin ng digmaan, ayaw natin ng gulo. Pero anong gagawin natin kung ginugulo tayo? Yeah, anong gagawin natin kung ginugulo tayo? Opo. Ha? Uuklo yung sa amin, uuklo yung gaganong ka. Gaganong ka na lang, yuyuko ka na lang, hahayaan mo na lang na inaatake ka. Binubugbog ka, di ka na lang lalaban. Diba? Ayaw natin ang gulo. Ay anong magagawa natin kung ginugulo naman tayo? Magpapabaya na lang tayo? Diba? Magpapabaya na lang ba tayo? Tapos binabaliktad pa yung naratibo. Sino ba naman na may konting sentido komon na magsasabi na tayo ang duduro sa malaking bansa na alam natin mas malakas sa atin? Tayo daw yung nangpo-provoke. Literal yan yung comment ng China eh. Doon sa post ni Senator Kiko eh. Tayo daw ang nang-provoke. Marami pang mga binanggit na insidente. Tayo pa bang mang-provoke na isang bansang kung ikukumpara sa China, di ba? Langgam lang tayo. Kakantiin ba natin mga kaistorya ang isang higante at malakas na bansa? Tayo pa ba? Di ba? Tayo pa ba yung maglalakas ng loob? Di ba mga kaistorya? Pero no choice eh. Hindi tayo binibigyan ng choice. At tandaan natin, bansa tayo. Republika ng Pilipinas. Kapag tayo yumuuna lang, huwag na natin tawagin Republika yung ating bansa. Huwag daw tayong yumuko na lang. Huwag daw tayong magpabaya na lang. Di ba? Secondly, ang dami na nating sinubukan na approach sa China. From no engagement, tapos nung nagbukas tayo ng diplomatic relations, tapos nagkaroon tayo ng period of cooperation, period of accommodation pa, and maybe even appeasement, no? To no avail. Lahat na lang ng paraan ginawa natin. Walang nangyari. Ay baliwala lahat sa China eh. 'Di ba? Kauupo pa nga lang ni PBBM sa Malacanang, pumunta na sa China eh. Round table pa. Delegado ni PBBM, delegado mga kaistorya ni Xi Jinping, nagharap sila. May black and white, nagpirmahan pa, mga kasunduan. Pero tingnan ninyo, papunta pa lamang doon yung delegation ni PBBM sa China. Hinaras na nila yung kuha natin dyan sa West Philippine Sea. Kaya ang presidente natin, napilitan po eh. Napilitan na patibayin ang alyansa sa Amerika. Kumbaga, nag-pivot eh. Bakit? No choice eh. Kinakaibigan mo yung China eh. Nakikipag-usap ka ng maayos sa kanila, dinadaan sa diplomasya eh. Pero binabaliwala ng China, patuloy tayong winawalang hiya. So, no choice na. Diba? Tama yung sinasabi ni Secretary Guibo. Wala tayong choice eh. Kailangan yun ang gawin natin eh. Diba? Kahit na nung nakaraang administrasyon, sa huling 2 taon, sa lahat na ng goodwill na ipinakita sa China, hinarang pa rin ang ating mga barko. Totoo yun. Totoo yun. Kahit ang dating Presidente Duterte, na alam naman natin, kaibigan ni Xi Jinping, pro-China. Halos lahat na lang ibigay niya yung gusto ng China eh. Diba? Lahat na lang. Maging mga mangingisdang Chino, pinayagan
Diyan na mangisda sa West Philippines, ibawal yun. Sa konstitusyon natin, nasa Article 12 yun sa National Economy and Patrimony, Section 2, Paragraph 2, kung hindi ako nagkakamali. Bawal yun, mga kaistorya. Nilabag nila ang konstitusyon nun. Tapos yung pag-conduct po, mga kaistorya, ng research ng China dahil sa kung sakali yung pag-exploit ng natural oil and gas dyan sa West Philippine Sea. Government to government. Partnership yun, ha. Kasunduan yun. Duterte administration. Bawal din sa konstitusyon natin yun. Bawal. Sabi nila, hindi raw bawal. Bawal na bawal eh. Kaya mga Pilipino na walang alam, pinagbububula po kayo. Bawal po yun, mga kaistorya. Ngayon, ito, may presidente tayo. Na nagtatanggol sa sovereign rights sa teritoryo natin. Yun pa ang gustong pabagsakin. Maalala ko yung dating presidente, mga kaistorya, sa kabila ng pagiging pro-China nila. Bago natapos ang termino niya, nirevive niya, mga kaistorya, yung Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at ng Amerika. Kung siguro na-realize niya bandang huli na mali yung approach niya sa China. Siguro na-realize din niya bandang huli na wala namang ibang magtatanggol sa Pilipinas laban sa China kung hindi ang Amerika. Ano ba yung Visiting Forces Agreement, mga kaistorya? Yun po yung mga kaistorya, yung joint military training ng sundalo ng Amerika at sundalo ng Pilipinas. Pumupunta dito, mga kaistorya, mga sundalo ng Amerika. Pati na yung military assets nila, dinadala dito, mga armas pandigma. Nirevive niya yun, Totoo yun, kahit research niya, may content po ako dyan, mga kaistorya. Ibig sabihin, mali yung approach niya. Nakumiling siya sa China, ang dating administrasyon, di ba? Sa pag-asa. So, ito nagpapakita na hindi talaga uubra ang kahit na anong approach sa China. No? At nasa political DNA nila yan. Di ba? Hindi uubra ang kahit na anong approach sa China. Diplomasya natin, manahimik tayo, lumaban tayo. Hindi uubra. So, no choice tayo. Manindigan na lamang tayo na ipagtanggol at bantayan ang West Philippine Sea. Lagi kong sinasabi, mga kaistorya, lagi kong tinatanong, sa palagay nyo ba makukuntinto na ang China pag tuluyan nilang nakamkam ang West Philippine Sea? Sagot ko naman, hindi. Palagay ko hindi. Kasi kinakailangan nilang makontrol ang Pilipinas para malaya po nila at walang hadlang na tuluyang masakop ang Taiwan at tuluyang makapaglabas-pasok sa Pasipiko. Hadlang tayo harang tayo sa kanila Oo. Hindi yan makukontento, maniwala kayo, mga kaistorya. Ako naniniwala target nila ang Pilipinas. Hindi lang po nila mapuwersa, hindi lang nila madala sa sapilitan. Why? Nandyan si Amerika Alam niya ang mangyayari. Isa rin yan sa dahilan, yung Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Amerika, kung bakit hanggang ngayon, sa kabila ng marami lang panghaharas at pambubuli sa West Philippines, hindi sila gumagamit ng armas. Why? Ang nakalagay kasi, mga kaistorya, sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Amerika, para ma-invoke yung MDT na yan, kailangan yung kalaban gumamit ng armas. Kaya hindi gumagamit ng armas yan. Ang China. Bakit? Alam nila Kakanain sila ng Amerika at ng mga kaalyadong bansa natin. Oras kasi nakanain sila ng Amerika, yung mga kaalyadong bansa natin sa buong mundo, makakalaban na ng China. Opo, ganun yun. Ano ang pinaka-matalinong paraan, kung sakali, sa China, para manalo sila at magtagumpay na makontrol ang Pilipinas nang hindi sila sasabak sa digmaan? Kasi alam nila, kukuyugin sila Marami silang makakalaban. Alam nila yun, mga kaistorya Ang pinaka-matalinong paraan is yung gamitin yung art of war, art of deception na ginagamit nila ngayon. Totoo yan, ginagamit nila yun. Ang layunin ay manalo sila nang hindi sasabak sa digmaan at para magtagumpay sila, mga kaistorya, na makontrol ang Pilipinas na hindi sila sumasabak sa digmaan ay magluklok ng isang puppet na leader ng Pilipinas. Di ba?
Di ba? Magpakatalino kayo, mga kaistorya. Magpakatalino po kayo. Gumising kayo. Yung mga tutulog-tulog dyan sa pansitan at mga nagpapabula pa hanggang ngayon. Gumising po kayo. Maging concern lagi ninyo, Pilipinas.